Marami ang naperwisyo sa surprise rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Maraming commuters ang hindi nakapasok sa trabaho o nakarating sa kanilang pupuntahan. Ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan dumadaing din. Nabawasan ang kita nila dahil sa matinding traffic. At ngayon makakausap natin si Ka Obet Martin, ang National President ng Pasang Mazda. Magandang hapon po, Ka Obet, at welcome sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ma'am Nina, at sa Arangkada Balita, isang magandang hapon po sa ating lahat. Okay, Ka Obet, kahapon idinaing ng mga miyembro ninyo ang matinding traffic dahil sa rally ng INC. Ngayong ikalawang araw ng kanilang rally, may nagbago ba o matindi pa rin ang traffic? Well, meron pa rin ng traffic pa rin, nakakagawa pa rin ng pagsisikip ng trapiko. Niya ho, nakakausap ko na si General San Diego, okay na, hanggang alas 8 na lang daw humami ang gabi yan. Kanya yung akin naman, Ma'am Nina, una po sa Arangkada Balita, alam mo tayong problema, magpahayag sila ng kanilang nararamdaman through a peaceful rally. Pero ang hinihiling ko po sa organizer ng INC, respeto ko po ang kanilang relihiyon. Pero dapat siguro ang mga organizer, inayos din po ang kanilang hanay na huwag obstruct ng traffic sa mga public transport, sa mga pribadong sakyan dyan sa EDSA. Sapagkat alam po ninyo, Ma'am, maraming umaasa ang pamilyang mahihirap doon sa mga naghahanap buhay sa umaga, iuwi ng hapon ng ligtas, at kailangan na maluwag ang pagbibiyahe. Talaga hong nakapinsala ang rallying ginawa na yan ng INC. Huwag pong magagalit, pero ang mga organizer, siguro yung malayang pagpapahayag, naintindihan po natin yan. Pero siguro tama yung ipinahayag nila kahapon yung kanilang damdamin, yung kanilang gustong mangyari, yung transparency in the government, yung mga problema, palagay po sapat na yon. Pagkat sa totoo, Ma'am Nina, maraming napinsalang driver, napinsalang mga bus operator at mga taxi, mga public transport dahil nga po doon sa dilikhang trapiko nitong rally na ginawa ng mga kapatiran. So, ano po ang naging epekto ng rally na ito sa inyong mga miyembro? You mentioned nga po itong mga ito, no? Paki-explain nga po. Well, ang mga nangyari ho dyan ay lumitang kita ng mga driver, nasagupan natin ang traffic, sobrang traffic, mataas na nga po ang presyo ng diesel, nagkaroon pa ng problema sa pagsisikip ng trapiko, at siyempre, naapekto po ang kita nila. Kanya, ito ay isang pakiusap na muli kung sakalit darating ang pagkataon, meron naman sila mga layunin ganito o programang ganito, isa-ayos lamang po ng organizer. Nananawagan din po ako sa kapatiran, Ma'am Nina, through your station na Arangkada Balita na pwede naman yung peaceful rally na huwag nang makaabala sa kalye para naman po ang ating mga kababayan ay makapaghanap po rin ng matiwasay at katakot-takot na nga po ang problema natin, problema ng Senado, problema ng Kongreso, problema ng langis, world market. Sana po maibsan yan at mag-usap lang ng maayos kung ano man po ang kanilang mga layunin. Kasi parang meron po tayong nababalitaan na humihirit ang mga organizer na payagan pa silang magtipon ng ilang araw at parang more than 8 p.m. ang kanilang hanggang 8 p.m. lang po ang kanilang permit, pero papaano kaya kung ito ay humaba pa at tumagal ng ilang araw pa, Ka Obet? Siguro po talagang kailangan makausap ng mabuti ng ating PNP, ng MMDA, ang mga pamunuan ng kapatiran na yung kanilang pagpapahayag tama na ho siguro at nakarating na yung kanilang damdamin na gustong ipaalam sa ating pamahalaan, gusto nilang ipaalam sa sambayan ng Pilipino yung kanilang damdamin, naintindihan naman po natin sila. Kanya siguro, Ma'am Nina, through your station, sapat na po yung 2 araw na yan hanggang mamaya alas 8 na naiparting nila yung gusto nilang iparting sa kinauukulan. Ito po isang pakiusap lamang pagkat marami ko talaga ang napipinsalang kababayan natin sa kanilang hanap buhay, lalo na po kami sa kanilang transportasyon. Alright, maraming salamat, Ka Obet Martin ng Pasang Mazda. Maraming salamat, Ma'am Nina, at Arangkada Balita, maraming salamat po. Salamat po. Mabuhay po kayo, sir.